Ni Alina na wala siyang telepono at nakikibahagi siya ng ilang pagkain. Ano man ang itanong niya, hindi na nakakatanggap si Windham ng anumang sagot mula sa kanya. Hindi siya nabubutom at umiinom lang ng tubig kaya kumain na rin si Alina sa kanyang serving. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ni Alina si Windham na magstay para sa gabi at hindi niya maiwasang titigan siya habang nagbabago siya. Kinaumagahan, unang nagising si Windham kaya tahimik siyang lumabas at nagpakalma sa sarili habang nakatingin sa kakaibang painting sa kanyan. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa wakas para lamang matuklasan na wala na ang hagdan. Dahil natutulog pa si Alina, nagpasya siyang kunin ang kanyang kamera at kumuha ng isang grupo ng mga larawan na nakahanap ng mas kakaibang mga painting habang siya ay tumitingin sa paligid. Mayroon ding isang ola at isang kakaibang bungo ng hayop. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nakita niya si Alina na nag-aayos ng bubong. Tinutulungan niya siya habang nagtatanong tungkol sa hagdan, ngunit sinabi ni Alina na hindi niya alam kung nasaan ito dahil dinadala ito minsan ng mga tao. Maaari itong bumalik mamaya o sa ilang araw. Hinihiling ng Windham na malaman kung paano umalis, gayunpaman, ipinaliwanag ni Alina na ang hagdan ay ang tanging paraan palabas. Pagkatapos, sinubukan ni Windham na umakyat sa kanyan, ngunit imposible nang walang tamang kagamitan. Ang pagsigaw para sa tulong ay wala rin magagawa. Bumaba siya ng puno ng dumi at tinumbinsi siya ni Alina na hayaan siyang maglaban ng kanyang damit. Mamaya ng gabi niyon, lumabas si Windham nang sa tingin niya ay nakarinig siya ng ilang ingay na katulad ng mga boses, ngunit wala siyang nakikita. Kinabukasan ay hinanap ni Windham ang bahay hanggang sa makakita siya ng mga benda para sa kanyang mga kamay at isang martilyo na ginagamit niya upang subukang umakyat muli. Habang umaakyat siya, patuloy niyang naririnig ang mga kakaibang ingay at kinukumpirma na boses ito ng mga lalaki. Biglang may naghagis ng ulo ng baboy dahilan para madulas siya at mahulog. Nagising si Windham sa gabi na nakakaramdam ng hindi matiis na sakit dahil nakaipit ang martilyo sa kanyang binti. Hindi nagtagal ay dumating si Alina upang tanggalin ang martilyo at dinala siya sa bahay. Sa mga susunod na araw, nananatili si Windham sa kama na may mga guni-guni dahil sa sakit. Minsan iniisip niya na may kasamang lalaki sa bahay. Samantala, si Alina ay dumadaan sa kanyang buwan ng pagdurugo at ginagamit ito upang magdagdag ng marka sa dingding. Nang sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Windham, nalaman niya may pailay siya at hindi na makaakyat kaya lumabas siya para sumigaw ng tulong. Ang mga bata ay hindi sumagot at si Windham ay nagpatuloy sa isang rant tungkol sa kanyang pangangailangan na bumalik sa normal na buhay habang hunihiling kay Alina na gawin ang isang bagay. Hindi niya sinasagot ang anuman sa kanyang mga tanong at ang sabi lang ay kaya niya itong alagaan, ngunit hiniling niya sa kanya na iwanan siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw ang ilang batang lalaki sa tuktok ng kanyan at humingi ng tulong si Windham. Pumayag sila na tulungan siya pero gusto muna nilang malaman ang paborito niyang kulay kaya red ang sagot ni Windham. Pagkatapos ay umalis ang mga lalaki sa loob ng ilang oras at si Windham ay nagtatagos sa mga anino mula sa natutunaw na araw, tinitingnan ang mga bagay sa kanyang pitaka habang nawawala ang kanyang dating buhay. Pagbalik ng mga lalaki, naghadis sila ng ilang lubad para kay Windham na itinali ito sa kanyang katawan ngunit hindi narinig ng isang batang lalaki na nagsabing dapat siyang pumili ng asol. Habang nakatingin si Alina mula sa bintana, sinimulang hilahin ng mga lalaki si Windham pataas ngunit huminto sila sa kalagitnaan.